bahay ng inyong ama ng tagapaglibing. Kasama ko noon si Teniente Guevara. Hindi na ninyo kailangan ako'y pasalamatan pa. Malaki na ang utang na loob ko sa inyong ama, at ang tanging naiganti ko sa kanya ay ang paghatid sa kanyang bangkay sa sarili niyang libingan. Ilan ang nag-aaral sa inyo? 25 lamang po ang nag-aaral, ngunit 200 ang nasataraan. Sila, kakapwa naman yata ang nangyari niyo. Bakit? Totoong mahaba po upang Hindi ko isa-isa. nais maging usisa. Ngunit, inaakala kong mabuti na ang pagpatuloy ang balak ng aking ama kaysa siya'y pagganti ko pa, sapagkat siya'y kinatawa ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Ibig ko lamang mabatid kung ano ang nakasasagabal sa pagtuturo nito. Marami pong lubhang nakakahadlang sa pagtuturo. Hindi niyo ba malulunasan mga iyon? Marami po, ngunit kailangan magkaroon ng isang gusali na sadyang laan para sa paralan at nang hindi na di laging nakikipagtuluyan sa kumbento. Dahil lang ba sa mga sagabal na iyon ay kung kaya pinanghinaan niyo ang inyong tungkulin at pinanglalamigan ng loob? Siya nga po. Tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na kulungan. Mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Nang dumating sina Ibarra at ang guro, nagsisimula na ang pagpupulong. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng mga liberal na binubuo ng mga kabataan. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos sa Pinuligsa ni Don Filipo ang Teniente Mayor at Kapitan dahil sa malabo pa ang paghahanda sa pesta. Nagsalita pa si Kapitan Basilio, isang mayaman na nakalaban ni Don Rafael. Walang binesa at walang kawawaan ang talumpati niya. Dahil dito, isinahabag ni Don Filipo ang isang mungkahi at talaan ng mga gastos. Mungkahi niya ay magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at magtanghal ng komedya sa loob ng isang linggong singkad. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 160 piso. Samantalang ang komedya naman ay 1,400 na tig 200 bawat gabi. Kailangan din ng mga paputok na ang mga paputok na paglalaanan ng 1,000. Nag-ikot si Don Filipo sa kanyang mga mungkahi, kung kaya't inatras niya ang mga ito. Panukala naman ay ang kabisa na siyang puno ng mga matatanda. Ang kanyang mungkahi, pipirin ang pagdiriwang, walang paputok. Ang papalabas na komedya ay taga San Diego at ang paksa ay sarili ugali upang maalis ang mga masamang ugali at kapintasan. ang saysay din ang panukala ng kabisa sapagkat ipinahayag ng kapitan. Tapos na ang pasya sa pista ay ang pagdaraos ng 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 mesa mayor, at komedya sa tundo. Ito ang gusto ng kura, kaya sumang-ayon na lamang ang dalawang pangkat. Nagpaalam si Ibarra sa guro. Paalam na aking guro, pupunta lang ako sa ulong bayan dahil mayroon akong mahalaga na Noong ika-8 ng Nobyembre, nakatanggap si Ibarra ng sulat mula kay Maria Clara. Crisostomo, lang araw na ako'y hindi mo dinadalaw. Ikaw raw ay may sakit, kaya ipinagdasal kita at binagsulos ng 2 kandila. Kahit na sinabi ng tatay na hindi ka malubha. Niyamot ako kagabi at ngayon dahil sa mga taong nagpipilit na ako ay tumugtog ng piano at umawit. Marami palang taong nakakayamot. Iniwan ko na sana sila kung hindi lamang kay Padre Damaso. Nainaliwag ko, sabihin mo ang iyong lagay upang may padalo kita kang tatay. Maria Clara, Pahabo.
hapon. Dalawin mo ako bukas. Hindi ako dadalaw sa paglalagay ng unang bato ng paaralan. Paalam. Limang dalaga na magkakapit ang mga bisig na sinusundan ng ilang matandang babae at mga tatawanan habang naglalakad, burutan, bulungan at halakhakan. Parang mga bata na nagkakasiyahan. Natahimik ang mga babae sapagkat mula sa malayo ay nakita nilang naglalakad ang grupo ng mga binata. Na magtagpo ng mga dalawang grupo, ang mga babae na kani-kanina pa maingay ay naging tahimik. At ang mga lalaking tahimik naman ay ngayon ay maingay. Madilim-dilim pa ay ginising ng tugtugin ng musiko ang mga mamamayan. Ang tunog ng kampana at paputok ay umalingaw-ngaw sa buong kabayanan. Yaon na ang simula ng kapistahan. Hindi na nagpapatuloy ng pari ang kanyang sasabihin, sapagkat napansin niyang siya ang tinitingnan na namumutlang si Ibarra. Ang binata ay tumindig nang marinig ang tungkol sa kanyang ama at sa pamamagitan ng isang mariing suntok sa ulo ng pari. Ito'y nabalig tulad na nahihilo. Ang lahat ay nagulat. Lumayo kayo! Huwag lalapit ay sino mang hindi gusto. Ang mga mata ni Ibarra ay nag-aapoy at ang buong katawan ay nangangatal sa malaking galit. Hindi kayo sikibo, kaya ako ang magsasalita. Iniwasan ko ang taong ito, ngunit siya ay dinala dito ng Diyos. Diyos ang bahalang umatol. Sa inyong bahay mayroong hindi nagmamahal sa kanyang ama at namumuhay sa kanyang alaala kahit na siya ay isang ama. Magdilayo kayo! Natatakot ba kayong mapagiran ng masamang dugo ang aking mga kamay? Ang ama ko ang isang taong marangal, siya isang mabuting mamamayan. Naghirap siya dahil sa akin at sa ikagiginhawa.